Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na tanan, makigsunan makasampyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist ingon nga kung adunay nahidog mo tungod sa itong magkakapoy kaluya, ang imong mapulong may magadasig ka sa pagtindog. So makasampyak, ano pa pwede natin pag-usapan ngayon ay 15th of April, ano na po, Tuesday 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano tayo, nag-workout tayo, jogging, basketball, para pampatanggal ng mga kolesterol. So anyway, ano bang pwede natin pag-uusapan? So alam naman natin lahat ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas, orchestrated, pabagsakin kung baga demolition job para sa mga Duterte. Lahat ng mga galawan ng gobyerno ngayon, sila yung may mga machineries, sila yung nakaupo, obsessed sila sa mga Duterte. Lahat ng mga ginagawa nila ngayon, para pabagsakin ng mga Duterte. So, kung kaya kamakailan lang pinadala doon si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. So ngayon, yun yung dahilan din na bumulusok yung damdamin ng mga Pilipino. Kung kaya ngayon, meron na tayong vote straight Pilipilaban, di ba? Nagsimula yan, 8 sila. Hanggang naging siyam, hanggang naging 10 na ngayon, di ba? Kasi may abogadong nilagay, tapos si attorney Marcolita, tapos si attorney Vic Rodriguez kamakailan lang. Tapos ngayon may naman tayo na ito yung nakapaghati sa mga ilan mga Pilipino. Kasi inendorso ni Ruben Padilla at ni Inday Sara si Amy Marcos. Tapos inendorso, may isa pang inendorso si Inday Sara, si Camille Villar. Wala man problema yan kasi kahit dati naman ang mga Villar, mga Duterte talaga yan. Diba, kung kahit ngayon nasa machinery sila, nasa lineup ni Marcos, kumalas sila ngayon kasi na sila, pigang-piga na sila, mas pa talaga na yun yung dahilan talaga, factor na matatalo pa sila sa diba? So ngayon, hati yung karamihan or ilan, hindi natin alam, pero makikita natin sa social media na may mga iba na galit sa ginagawa, pero hindi naman nila sinisisi si Inday Sara, pero sila na hindi sila salungat talaga sila sa kagustuhan ni Inday Sara at ni Senator Ruben Padilla na bubutuhan si Amy Marcos. Kahit ako hindi ko din ibubuto si Amy Marcos, may nakulangan pa ako. Pero hindi na natin yan problemahin or bigyan pa talaga ng malaking gulo or talaga na magwatak-watak tayo. Ang importante talaga natin, yung ibubuto natin yung 10 na unang ni Tatay Digong, yung line up talaga. Yung ika-11 natin, pwede si Honasan, pwede si wala tayong problema, si Honasan, si Camille Villar, pwede yan. Pag si Amy naman, kasi hati yung mga Pilipino, sabi ng iba ay huwag daw kasi nabudol na tayo pangalawang bisis, mabubudol pa tayo ng pangatlong bisis. Pero hindi din natin alam kasi huwag natin pangunahan si Inday Sara kasi sabi ni Inday Sara dati, unpredictable kasi si Inday Sara. Sabi niya dati na no more Marcos, no more again, no more, not anymore, parang ganun. Pero bilog pa rin yung bula, di ba? Hindi natin alam kung ano yung pangako ni Amy, nag-uusap na yan sila o nag-uusap na talaga yan sila. Hindi natin alam na kasi sabi ko nga, ako nga nakulangan ako, gusto ko talaga na makontempt talaga yan or makasuhan talaga yan si Marbil, si Marcos, si Torre, tapos ma-impeach o makasuhan yan. So hindi ba kasi may immunity si Marcos kahit talaga ipila ng impeachment ganun ng sarili niyang kapatid. At talaga yan, si Remulla sila makasuhan. Yan yung hinihintay ko. At makontem sila, yung ganun. Yun yung hinihintay ko, yung pagkukulang na talaga, nakulangan ako kay ni Amy Marcos. Kung hindi natin alam, sa mga ilang araw ngayon, may pa sila, may session pa ganun. Yung mga kasunod na hakbang. Kasi ang lahat ng mga, sa nakikita ko, mga ginagawa ngayon ni Amy, yan din ay magagamit doon sa ICC na makakatulong kay Tatay Digong. So at least man lang may gagawin si Amy kasi unang-una sabi niya naghingi na siya ng patawad ni Inday Sara kasi siya naman talaga yung sanhi ng lahat ng kaguluhan ng nangyayari ngayon kasi sabi niya hindi daw niya alam ng ganito mangyayari. Kasi makikita natin na parang may gustong ipahiwati o gustong ilabas si Amy Marcos na parang hindi si Marcos, hindi yung kapatid ko talaga yung diyan. Parang gusto niya is either yung asawa ni Bongbong BBM talaga or si Romualdez or either both of them. Yung talaga, yung utak talaga or mastermind, yung pagpapadala ni Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. So, Amy, pakitaan mo kaming gilas. Kami para maano pa talaga yung mga Pilipino kasi ngayon sabi mabubudol lang naman tayo. Pero wag natin pangunahan si Inday Sara. Marami kasing magawatak-watak yan mga Pilipino. Wag na natin problemahin. Ang unahin natin yung 10, sisiguraduhin natin yung 10 na unang mga line up ni Tatay Digong, PDP Street. Talaga natin. So, bahala na yung iba kung mag-Amy sila, Camille ganun, mag-Hunasan, mga ganun. Either kahit ako may nakulangan ako kay Amy, sabi ko hindi ko rin siya ibubuto pero hindi ako makakabuto ngayon kasi
Bumoto ako sa 2016 kay Tatay Digong, bumoto ako kay BBM Budol na sa 20 sa yung kasunod naman. Wala yung pangalan ko doon sa online. So tinitingnan ko doon sa website wala talaga yung pangalan ko. Tapos nag-email ako, sabi na 2 consecutive daw na hindi daw ako bumoto. Bumoto naman ako. Ang ginagawa kasi dito dati, i-mail lang yun sa iyo yung mga baluta. Tapos i-shading mo lang yun, tapos i-drop mo lang, automatic kasi yun may stamp na yun i-drop mo lang sa mailbox. So ganun. Pero ang problema kasi ngayon, hindi daw ako bumoto. So hindi natin alam kung saan napunta yung talaga, yung baluta ko, bakit nagaganon. So nag-reply naman yung sa Maynila, yung Kumilik ba yan o sino yung dyan, na pwede sa 2026 daw, preparation for 2028 presidential election, mag-reopen daw ulit, pwede ako mag-reapply. So yan na lang gagawin ko. Ang gagawin ko na lang ngayon, yung mga kaibigan ko, mga kapatid, mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas, i-anuhan ko na lang na kung sino yung iboboto, yung PDP line up talaga. Yung gusto ko na yun din kasi susunod din yan sila Yun na lang maitutulong ko, at yung mag-invite sa mga kababayan ng Pilipino na vote wisely tayo. Diba? Huwag mo nyo nang problemahin yung mag-aaway pa tayo na yung vote talaga yung 10. Ngayon na nga tayo, dinadaya na nga tayo ng natin dito sa mga online voting. Yung sa resibo, iba yung lumabas sa binuboto. Tapos sabi ni Comelec chairman si George Garcia na wag daw yang abalahin, kasi yung una pa sabi niya, pag buboto daw tayo diyan sa online, bibigyan tayo ng QR codes. Pero yung pag-scan natin sa di ba, scan daw, tapos bibigyan tayo ng QR codes. Tapos naka-encrypt daw yan. So encrypted na yan. So wala na daw mababasa ng mga pangalan. Pero may lumabas na pangalan. So ngayon, naman, parang cover up. Nagsabi naman siya, wala yan, huwag nyo abalahin yan kasi lang talaga yan lalabas. Hindi ibig sabihin na yan yung binuboto nyo. Pero yan yung nakalagay doon na resibo mo, ID number o mo. So parang niloloko tayo, parang hindi. Kung encrypted talaga, walang lalabas talaga na or mga talaga yun. Puro lang codes. Pero ba yan? Parang binububo tayo mga Pilipino Kung kaya buto tayo, vote straight tayo, PDP talaga. Kasi pag hindi tayo bubuto lahat sa ito mas lalo tayong matatalo. Ngayon hindi natin alam yan 50, halimbawa 56, sino ba 56? Vic Rodriguez. Baka doon sa baka minamagic na yan, ang 56. Baka si Castro yan hindi natin alam. Iba yung nasa baluta, pero iba pala yung nasa na system na sa makina. So parang niloloko tayo So sana man lang talaga to, kasi marami nang lumalabas ng mga Pilipino nagrereklamo dahil sa mga wala talaga tong online voting. Siguro ginagawa yan ngayon ng Comelec, parang planado talaga yung na mandadaya talaga sila. Kasi dati, di ba sa sinabi ko, dito sa ibang bansa sa amin, minimail lang yung baluta, tapos lang namin automatic, kasi yan i-automatic lang kami, tapos i-drop lang namin sa mailbox. Ganun. Yung sa akin nga nawawala, hindi daw ako bumoto naman ako. So ganun talaga dapat yun. Pero ngayon, bakit iniba na nila? Bakit online? Unang-una, may problema sa online. Hindi lahat ng yung mga matatanda, walang alam sa computer, walang alam sa mga ganun, mga gadget sa pupunta ng mga website, ganun. Nawawala yan Problema na tayo yan. Parang ang ginagawa ngayon ng Comelec dadaan parang panggigipit talaga. Tapos ngayon, pwede pang mapenetrate kasi online voting, tapos maano ng mga hacker, ganun, mga scammer, ganun. So talagang parang planado talaga nila. Tapos wala daw yung pangalan ko Putik talaga. Kung kaya balikan natin yung wag na tayong mag-aaway diyan sa na magka-watak-watak pa tayo. Alalahanin niyo, PDP-10, iboto natin yan. Yung pang 11, 12, kagustuhan na yan sa mga Pilipino kung sino yung iboboto nila. Pero wag natin pangunahan or mag-aaway pa tayo sa mga inindoso ni Robin Padilla, Senator Robin Padilla at ni Inday Sara na kung sila si Aimee. Kaya ako hindi ko man iboboto si Aimee kasi may nakulangan pa ako. Kung sasabihin ko sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko, wag talaga, kasi maliban na lang kung ipakontempt niya si Torre, kakasuhan niya sila Torre, sila Marvel, sila si Remulla. Pag may ma-contempt sila, ma-contempt si Remulla, sila si Torre, nako. At ipapaboto ko talaga si Aimee, ganun. Lalong-lalo na pag mag-file siya ng impeachment laban sa kapatid niya. Sasabihin niya na wala nang talaga tong kapasidad tong kapatid niya kasi bangag na bangag Tapos iba yung parang na lang siya diyan ceremonial president
Ang totoong ano talaga diyan, nagpapapalakad is si Romualdez na at yung asawa niya. Wala na talaga tayo diyan. Huwag na tayo mag-aaway. Kasi ito, tingnan nyo, pag mananalo itong mga nakakaliwa, ganun. Tingnan nyo yung ginagawa ni Tatay Digong. Iisipin lang natin, yung laban natin ngayon ay para kay Tatay Digong. Kasi tingnan nyo yung mga ginagawa ngayon ng mga nakakaliwa, itong mga kaparian. Tinuturing pa naman tayo na one of the Catholic Christian country, ganun. Pero tingnan nyo mga ginagawa nila. Yung makatao ba yan? Maka-Diyos ba yan? May takot ba sila sa Diyos? Totoo ba silang talaga? Tingnan nyo, kagagawan ba yan ng matinong tao? Tinagurian tayong yung bansang Pilipinas na one of the Christian country na talaga malapit sa Diyos. So kagagawan ba yan ng mabuting tao na may takot sa Diyos? Yung ginagawa ngayon ng mga NPA, itong mga kaparian natin, na sila pa mismo yung karapat dapat sana na equalizer na talaga na hindi magkawatak-watak itong bansa natin para sa tinagurian, para sa morality. Pero tingnan nyo, gunayban sila sa mga NPA. Kung baga masahol pa sila sa mas demonyo pa sila sa demonyo. Kasi tingnan nyo ngayon, kagagawan ba yan ng mabuting tao na may takot sa Diyos at pagmamahal sa tao, lalong-lalo na sa isang presidente, former presidente na naglilingkod ng tapat sa bansa, na lumalaban para sa gusto ibigay ang buhay, kahit may ihabla pa dyan siya, ma-firing squad pa siya, para lang sa taong bayan. Kaya't ngayon na yung nangyayari kay Tatay Digong. Tingnan nyo ngayon, gagawa ka ng kaso, karumal-dumal na kaso, katakot-takot ng mga pagbibintang, para lang, dahil sa galit ka, dahil lang sa tinamaan yung ego mo, 6 na taon, yung mga negosyo nyo sa mga droga, hindi kayo nagkapira kasi walang corruption. Kung meron man, pero hindi naman yan nawawala, pero nalisen yung corruption. Tapos hindi kayo makapag-corrupt dahil nandyan si Tatay Digong, nilabanan niya sa panahon niya. Kumbaga, bakit ba? Kung kaya't gusto natin na both straight talaga pidipitin yung 10 na ni Tatay Digong. Bahala na tayo sa 11 at 12 yung kung talaga tayo. Pero wag nating pangunahan at wag tayong mag-aaway, wag nating si Inday Sara na gano'n na naman natin. Kasi hindi natin alam kung yung mga pinag-usapan nila. Tama naman yung mga ibang vloggers na yun nagsasabi. Kasi kung totoo tayong supporter ni Inday Sara, bakit tayo kukontra? Diba? So titingnan natin yung talaga punot dulo nitong lahat. Titingnan natin, timbangin natin kung bakit ba inendorso ni Inday Sara, gano'n. Wag natin pangunahan, natin. Pero para sa akin, hindi ko pa rin iboboto si Amy kasi nakulangan pa ko. Kung may contempt si Torre dyan, yan. Talaga ako. Kahit hindi may pa-contempt kasi kukontra ito si Escudero. Basta lang siya. Diyan, contempt ko contempt ko si Torre. Tapos, kasi wala naman tayong magagawa pag hindi pa rin pipirmahan ni yung contempt order, hindi pa rin ni Mr. Waiter, di ba? Pero basta may nakulangan tayo ng konti kaya Pero yun lang masasabi ko, wag na tayo kasi itong labanan na ito, para ito kay Tatay Digong, itong mga ginagawa natin. Sa sinabi ko na nga, hindi ito kagagawa ng mabuting tao, na itong mabuting presidente ipidala sa Netherlands ngayon, mga katakot-takot na mga pagbibintang kaso ganun, na puro lang naman heresy, planted ganun. So ngayon hininga na sila ngayon ng pasaporte, mga ID, iiyak na sila. Isa lang naman yan sa mga kailanganin para para hindi talaga mapiki, para talaga, kapamilya mo ba talaga itong pinatay, ganun. Ano mo talaga to, baka namatay itong taong ito ngayon ng panahon ni Marcos, katulad na lang kay Aling Sheila na dyan, at iba pa, may mga vloggers na mga nilagay yun, patay. At yung ibang mga pamilya na namatay, hindi naman related sa drug war ni Tatay Digong, at yung iba nga sa ngayon taon. So kalokohan yan. So kailangan talaga yung mga valid IDs, pasaporte, para talaga magkaalaman. Kaso iyak kayo ngayon mga ikaw konti utak, konti yung buhok na abogada. Kasi dinala nyo dyan sa ICC. Ngayon, pag puro piki lang yung mga ebidensya nyo, malalaman yan. Hindi pwede yan. Sa Pilipinas, pwede lang kayo mag-magic, hindi pwede sa ICC yan. Huwag nyo gawing bubo ang taga-ICC. So anyway, mga kasampiang, maraming salamat at lagi tayong magmatyag at lagi tayong basa both straight talaga. God bless. Maraming salamat.